Eto matindi to mga kababayan kasi ang pinag-uusapan dito Ninja Cups, yung mga ano mga kababayan, mga alagad ng batas na di umano nasasangkot sa ipinagbabawal na bato. Kaso nga lang ang problema, habang ini-interview si Bongo dito, aksidente niyang nailaglag etong si Duterte 5 years ago kung matatandaan nyo. So ngayon, eto pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Inquirer.net na kung saan mga kababayan, eto daw pong ayon kay Bongo, ayon dito sa balita, Duterte to announce names of Ninja Cups, Suntogo. Ito yung ilalabas yung mga pangalan ng mga law enforcement na sangkot sa ipinagbabawal na bato or nagbibenta ng ipinagbabawal na bato. Kaso nga lang ang problema, na ilaglag ni Bongo etong si Duterte. Ano po, so ito i-play na po natin. Kino-consolidate po muna namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga Ninja Cups at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko yan. Soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Yung mga didisita, sabihin nyo kay Bongo, panoorin niya to. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Ulitin natin ng konti, magkano daw 1 million sa sa patay. Tapos kalahating milyon sa buhay. Wait nga lang, pagpatuloy pa natin. Pag buhay, kalahating milyon Ninja Cups po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kanyang sinaman kung sino yung mga Ninja Cups. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Ayan! Di may reward system nga mga kababayan. Di ba itinatanggi pa ni Duterte yan? Doon sa Senate hearing, wala naman daw talagang reward system mga kababayan. Pero ito maliwanag naman. Sinasabi dito ni Bongo, 1 million sa patay. Na Ninja Cups mga kababayan, na di umano siguro sangkot doon sa ipinagbabawal na bato. Or di kaya naman yung naa-allege mga kababayan. Tapos kalahating milyon doon po sa buhay na siguro mahuhuli mga kababayan. So kung titingnan po nating mabuti, ibig sabihin tunay nga, totoo nga, yung reward system mga kababayan. Kasi kay Bongo po mismo nang galing. At totoo nga yung sinasabi ni Garma na etong si Leonardo kay Bongo nagpapasa nung mga binawian ng buhay. Kasi nga, di umano, etong bataan ni Bongo na si alias Muking, yung may hawak ng pera at nagbibigay ng reward mga kababayan. So ngayon, yan kay Bongo mismo nang gagaling. Pag lumaban, 2 million. Yan. Pag lumaban pa, 2 million. Okay ba kay Bongo galing yan Ibig sabihin, totoo nga. Tunay nga yung reward system nung panahon ng Duterte administration. Yung itinatanggi nila mga kababayan, pagtanggi na lang nila yon para mapagtakpan yung kanilang mga pagkakamali nung panahon na sila pa nasa kapangyarihan. Pero ito kasi mismong kay Bongo nang galing yan Sa bibig niya nang galing mismo na talagang 1 million pagka binawian ng buhay, kalahating milyon pag buhay, at pag nanlaban, 2 milyon. Kaya kahit sino talaga mga kababayan na nasa katungkulan nung panahon na yon, talagang pipilitin mong manlaban. Yung drug allege, bakit? Kapag ka high profile, meron kang 2 milyon. Ganun katindi. Pagka nanlaban at nadali mo, may 2 milyon ka pa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May general ba doon? Yes, may general ba, sir? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang, di ko na po mahirap pangalanan, pero... Ayan, maliwanag mga kababayan
Inilaglag ni Bongo itong si Duterte. Sabi daw ni Digong, galing daw sa direktiba nitong si Duterte, mga kababayan, kapag ka nanlaban 1,000,000, kapag ka buhay kalahating milyon, kapag ka binawian ng buhay 1,000,000, kapag ka buhay kalahating milyon, kapag ka nanlaban 2,000,000. Mga kababayan, ganun kalaki ang reward system nung panahon ng Duterte administration. So ibig sabihin, totoo nga na may reward system. Kaya malalakas ang loob nung ating mga kababayan na nasa law enforcement na gumawa ng hindi maganda kasi nga napakalaki ng ganun. Mga kababayan, ano po, so maliwanag naman na dito sa pagkakataong ito, pwede nga itong magamit na ebidensya, mga kababayan, etong sinasabing ito ni Bongo at isampal sa kanyang pagmumuka, mga kababayan, yung kanyang kasinungalingan. Ano po, so ngayon, maliwanag naman na inilaglag ni Bongo, pasimple, etong si Duterte 5 years ago, mga kababayan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa mga last topic natin na kung saan, mga kababayan, sa kabila ng mga paninira ng vlogger nitong si Isko Moreno dito po kay Mayor Hani Lacuna, masasabi natin, mga kababayan, na mas mabuti pa itong si Mayor Hani Lacuna kaysa kay Sara Duterte. Kasi nung panahon ng kalamidad, talagang alerto itong si Mayor Hani Lacuna, samantalang si Duterte na ando doon sa party-party at umaattend pa ng kasalan. Mga kababayan, kaysa tulungan si PBBM na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung makikita nyo dito, ayon po dito sa Asenso Manileño, isang makasaysayang araw ang naganap sa Kalinga sa Maynila na ibinaba sa amin na distrito sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Sama-sama ang Asenso Manileño sa pagbibigay ng serbisyong hatid ng pamahalaan, kasama dito ang pangkalusugan, abot kamay ng bawat mamamayan. Patuloy ang ating pag-unlad tungo sa mas masiglang Maynila. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, etong si Mayor Hani Lacuna, eto yung isa sa mayor na nakikita natin na sinusuportahan yung adhikain ni PBBM na mabago at mapaunlad ang ating bansa. Kesa naman, mga kababayan, doon sa isang mayor na nagpa-picture, sa isang dating mayor na nagpa-picture kay PBBM kaso nga lang pilit. Alam niyo po ba yon? Yung nagpa-picture kay PBBM kaso nga lang pilit. Kasi nga naman, mga kababayan, pagkatapos siraan si PBBM nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, pagkatapos tirahin si PBBM, mauusisaan nyo na lamang, biglang dumidikit-dikit, mga kababayan, at nagpapapicture pa nga. Kaya kung makikita nyo doon sa litratong kumakalat, talagang pilit na pilit. Unlike naman dito, mga kababayan, kay Mayor Hani Lacuna na talagang puro pagtulong lamang sa kabila ng pag-atake ni Banat Bay sa kanyang mga ginagawa na proyekto, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin yung kabila. Dito naman, mga kababayan, eto daw. Sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo at mga konsihal ng Distrito 3, sama-sama tayo magbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ang ating pagkakaisa at malasakit ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ayon po dito sa Asenso Manileño. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang nung panahon na nagkaroon at nahaharap tayo sa matinding kalamidad dulot ng Bagyong Christine, talagang isa si Mayor Hani Lacuna sa talagang tumututok para lamang matulungan ang ating gobyerno at maipatupad yung adhikain ni PBBM na matulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung titingnan nyo, mas mabuti pa, mga kababayan, etong si Mayor Hani Lacuna kaysa kay Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, mas inuna niya pa yung sarili niyang paglalakwatsa kaysa tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin kaysa gampanan yung pagiging vice-presidente po niya. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, sa kabila ng mga paninira ng mga vlogger nitong si Digong, sa kabila ng mga paninira ng mga vlogger na sumusuporta kay Isko Moreno dito kay Mayor Hani Lacuna, puro pagtulong lamang yung ginagawa po niya. Ano po, so kayo, ano po ang komento nyo, mga kababayan, hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil dun sa sinabi ni Duterte na wala daw siyang dapat itanaw na utang na loob sa pamilyang Marcos at wala din naman daw dapat itanaw na utang na loob ang pamilyang Marcos po sa kanya. Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa usaping yan, mga kababayan. At ano po masasabi nyo, hingil din po dun sa pasimpleng paglaglag
ni Bongo diyan po kay, kay Duterte, mga kababayan, noong mga panahon na tinatanong etong si Bongo patungkol po sa reward system ng administrasyong Duterte. At ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil din po doon sa pagbaba at paglubog, unti-unting paglubog ng pangalan nitong si Sara Duterte. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.